kung kami man ay hirap, actually this is really an uphill battle. Kasi kami opposition, yung iba mga local government units, at least kayo, mga barangay kapitan ng Maynila, may bayad kayo. Yung iba talaga, sabihan ka lang na, sir, huwag ka pumunta dito sa aming lugar, sir. Baka mabudget kami sa Malacanang, sir. Naawa ka sa amin. Yung iba, pero yung iba mga local government na takot. Ayaw namin, sir, na ma-suspend. Kaya, yung aming kwan na lang, yung aming siguruhin lang namin, sir, na kayo ay nasa puso namin. So, yun po ay tama na sa amin. Pulis at ngayon ay ating matapang na senador. Kaaway ng mga komunista, kalaban ng droga at korupsyon. May prinsipyo, sigtigas ng bato. Tunay na may pusong bato, laban sa mga kriminal. Ngunit malambot ang puso sa mga nangangailangan. Mga Manilenyo, mga kababayan, sagot niya tayo at itagaan natin sa bato. Bigyan po natin ang masigawang palakpakan, Senator Ronald Bato de la Rosa. Maraming salamat po. Idol! Sa ating chairman, Alia Bidua, Sultana Bay Isasi Mastora, sa lahat ng mga barangay chairman ng District 5 and 6 of Manila, ating mga kasamahan sa Team Suga, sa ating lahat, magandang umaga po. Alam ko ninyo na nabanggit ni Atty. Raul Lambino yung tungkol sa cattle dispersal. Maalala ko talaga eh. Yung maliit pa ako, recipient kami yan ng baka. Isang baka binigay bawat pamilya. Binigyan kami ng baka noon, tapos ako nag-alaga. Hanggang yung baka na yun, isa lang, umabot yun ng mga, bago ako gumagraduate ng high school, umabot yun ng mga 11. Pero hindi umabot ng 11 na actual 11 ha, kundi every year, magbinta kung may graduation, kailangan magbinta ng baka. So umabot yun ng mga 11 lahat at napakaganda programa po yun. Dahil talagang binibigyan ka ng paraan paano ka mabuhay. Sabi nga, do not give them the fish. Teach them how to fish. Pero ang sistema ngayon, ang konsepto na pinapairal ng gobyerno ito ngayon ay puro ayuda. Puro ayuda na tumatamad ang tao dahil sa kakatanggap ng ayuda. Maghihintay na lang kung kailan magbigay ng ayuda. Instead sana, kung yung pera na yan, napakalaking halaga, kung gamitin yan para sa livelihood, no? Suportahan ka kayo, cattle dispersal, suportahan yung mga mananagat, suportahan yung mga isda, suportahan yung mga magsasaka, yung dignidad ng Pilipino ay tataas. Dahil pinaghirapan nila yung pera na yan, na pambili nila ng mga pang-araw-araw. Pero kung pipila lang at tatanggap, alam nyo, ako'y galing din sa napakahirap na pamilya. Mabuti na lang ang panahon namin noon, walang ganyan. Talagang magsumikap ka, magtrabaho, maghanap ng paraan. Magbinta ka ng suka, magbinta ka ng maruya, magbinta ka ng bibingka, bino, para lang maka-income. So dapat gano'n ang isip natin yung gobyerno. Alam nyo yung priorities ba? Alam yung polisiya ng gobyerno ay dapat talaga ang nakaupo dyan ay hindi puro pang sarili ang iniisip. Katapos lang namin ng budget deliberation ng 2025 budget, hindi ako pumirma sa Bicam report dahil alam ko maraming palukuhan na naman na sinaksak doon sa budget na yun. Kaya nag-book out ako, hindi ako pumirma. Alis ako. Hanggang sa i-ratify nila sa floor yung budget na yun, hindi ako bumuto sa ratification. Yan alam ko.
meron na naman silang milagrong ginagawa. Dati ngayon, yung pera na para sa AFP Modernization Fund na 50 billion dapat, anong ginawa? Pinagpiyasan ng 15 billion. At saan priority yung pera? Doon sa mga akap. Pagpupundo ng akap, mga AX, dahil alam nila, eleksyon na naman. Kailangan na yung pera na yan para pang vote buying. Wala. Kawawa ang Pilipinas. Isipin natin kung sino magbabayad ng utang na yan. Hindi yan pera na direct coming from our taxes, ha? Inutang yung pera na yan. At sino magbabayad yan? Yung ating mga anak, mga apo, mga future generations. Sila ang magbabayad sa pera na tinatanggap natin yan sa akap. So, dapat isipin natin, i-educate natin mga kababayan na sana pag tayo bubuto pagdating sa halalan, isipin natin ang kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating future generation. Wala tayong pupuntahan ito kung palagi na lang tayong ganito. Matatanda na tayo. Pagkalis natin sa mundo, ganitong klaseng Pilipinas iiwan natin sa ating mga future generations. Kawawa talaga. Kawawa talaga. So, alam niyo, may kwento ko sa inyo. Papunta ko dito, may nakita ko sa social media. Mayroong isang kandidato na makakaliwa. Tumatakbo yung senador. Hindi ko na sabihin ang pangalan, baka sisikat tayo. Baka manyung-recall pa ninyo. Pero tinira niya ako. Meron siyang pinost doon. Kasi nung nalaglag yung helicopter na sinakyan ko, yung mga 2 weeks ago, pumuntang Baguio. Pag uwi ng chopper na naghatid sa akin, nahulog, nalaglag, nag-crash sa Nueva. Sabi ko, siguro, may mission pa na pinapagawa si Lord sa akin, kaya hindi ko muna niya ako sinama doon sa nalaglag ng chopper. Alam mo, sabi nung magkakaliwa na kandidato pagka-senador, sigurado ka ba ito? Mission ni Lord yung ginagawa mo o konsimisyon? Mission o konsimisyon? Dahil sabi daw ng number 5 na commandment, sa 10 commandments ni God, thou shalt not kill. At marami daw namatay doon sa ating tughang. Sabi niya, hindi yan mission, konsimisyon yan. Huwag mong gamitin si Lord. Sinagot ko, hindi ko nakatiisip. Sinagot ko. Alam po ninyo, ma'am, sabi ko, alam po ninyo, kung ako'y makabalik sa Senado, siguruhin ko na talagang tama ka, konsumisyon ako ninyong mga komunista. Konsumisyon ako pag ako makabalik. Hindi ako papayag. Alam niyo bakit ako naging PMA? Dahil sa mga NPA na yan, pinupuntahan yung pamilya namin sa Davao, tinatakot ang parents ko na sasama ko sa kanila mag-NPA. Pero hindi kami nag-give in, kaya dumadwi talaga ako sa PMA. Kaya hanggat buhay ako, hindi ko atrasan yung mga NPA na yan. Bahala na kami nangyari. Ang gamit mo lang dinaan ng gira doon sa Mindanao, wala pa sa mga NPA na yan. Ngayon pa, senador na ako, pwede ko na gamitin yung legislatura para labanan sila. Gamitin natin ito ngayon. Kaya sabi ko, ma'am, baka tamaan ka ng kidlat dyan sa sinasabi mo. Mag-cover-cover ka dahil alam ni Lord na kayong mga komunista hindi naniniwala sa Diyos. Dahil ang komunismo, communism is a godless ideology. Hindi naniniwala sa Diyos yan. Tapos itong kupal na ito, ginagamit pa yung 10 commandments ni Lord. Sabi na ni Lord, daw siya nag-kill. Akala mo, naniniwala sa Diyos itong magago na ito na mag-komunista. Sabi ko, tatamaan ka ng kidlat yan. Sige, mag-cover-cover ka dyan. Sinakyan niya kasi yung sinabi ng Pangulong BBM na kami daw, yung linya daw namin sa PDP ay mayroong bahid ng dugo yung kamay dahil sa tukhang. Sabi ko naman,
Sulat. Hindi ko po ikinagkakahiyan ko yung kamay ko ay may bahid ng dugo. Basta yung dugo na bahid sa aking kamay ay dugo na nanggagaling sa masasamang tao. Gagawin at gagawin ko po yan. Yung dugo na yan, kinakailangan madumihan yung aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. Itaga niyo sa bato. Gagawin at gagawin. Ano nyo, nakakalungkot po ang nangyayari ngayon. Tingnan ninyo, everyday sa social media, makita ninyo, very proud itong mga addict. Binablog pa nila yung kailang paggagamit na shabu. Nakita ninyo? Yes! Kahit saan-saan, nagkakalat. Gumagamit na shabu. Ang iyabang nila, pinag-iyabang nila to the whole world na gumagamit sila ng shabu. Anong napakasamang implikasyon nito? Itong mga tao na ito, akala nila, yung paggagamit ng shabu ngayon ay yan na ang sinasabi natin new normal. Normal na yan, parang legal na ang paggamit ng shabu. Then, very proud silang ipakita sa buong mundo na sila'y gumagamit ng shabu. At anong pinakamasama na mangyayari dito? Wala kayong control sa internet. Ang mga bata na nag-i-scroll up, scroll down sa internet, nakikita nila yan. Ano ngayon ang may tatanim sa utak ng kabataan? Uy, sikat pala ngayon kapag gumagamit ka ng shabu. Kumikita ka pa, may content ka, content creator ka, yumayaman ka dahil maraming views. Kumikita ka. At hindi simple mga bata. Natural lang yan, normal lang yan. So ano magiging kinabukasan ng Pilipinas? Wala na. Lugmok tayo dito sa problema natin sa illegal drugs. I don't know kung saan tayo pupunta nito. Bakit? Ganun ang nangyari. I did not elaborate. Pero lahat ng pulis na makausap ko, sabi ng pulis, sir, hindi kami pahero-hero ngayon, sir. Dahil buntot mo, hila ko. Pag kami magka-problema, wala kaming back-up na klaro kung sinong tutulong sa amin. Kaya sige lang, kung ano mangyari. Alam mo, nagtahimik lang yung ating mga kapulisan, pero masama na yung loob nila sa mga pangyayari ngayon. Masama na. Pero sige lang. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo na sana, kung ako makabalik, talaga siguruhin ko, na ibalik ko yung pag-file ng aking proposed measure, yung pagbabalik ng death penalty sa mga high-level drug traffickers. At kung itong buong team namin ay tulungan ninyo makalusot, sigurado ako, susuportahan nila ako na mapalusot natin itong batas na ito. Bakit ako insisting dito? Dahil kahit very controversial ito. Controversial in the sense na marami kulong. Alam mo na, ayaw nila ng death penalty dahil daw ang nabibitay daw ay yung mga mahirap lamang. Lokohan. Kalukuhan yan. Very clear itong batas na ito, death penalty for high-level drug traffickers. Hindi mo kasama dito yung street level ng mga puso. Yung mga maliliit na puso sa kalsada, hindi mo kasama dito. Yung malalaki lang na drug traffickers. Dahil personal experience ko mo. Nung ako'y Director General sa Bureau of Correction, kinausap ko yan mga konbiktadong Chinese drug lord. At alam niyo sabi nila, alam ba ninyo, sir, kung bakit kami insisting mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas at hindi doon sa ibang bansa like China, Malaysia, Indonesia, o Singapore? Dahil kung doon kami mag-traffic, kahit na malaki ang market doon kami na mag-traffic, siguradong bitay kami doon. Samantalang dito sa Pilipinas, wala kayong death penalty. Kahit na mahuli kami, makulong kami, makonbikto kami, tuloy pa rin yung mapapatakbo namin sa aming drug business sa labas ng Bilibid. Tuloy pa rin dahil hindi na kami takot na mahuli dahil nakakulong na kami. Hindi na kami takot na makasuhan dahil kumbiktado na kami. O diktado pa kami dito sa loob. So ganun po, whereas kung pinagbibitay na natin yung mga buwakang ng mga drug lord na yan, sino pang mapapatuloy sa kanilang drug business sa labas? Kung pinatay na natin
Tama. Wala na. At itong batas na ito, yung batas na ito, ay magiging deterrent ito sa mga drug traffickers. Iiwasan nila ang Pilipinas pag magkakaroon tayo ng death penalty. Iiwasan nila mag-traffic ng drugs dito. Kasi wala tayong death penalty, libre-libre sila. So yun lang ako aking pakiusap sa inyo. Wala na naman, nasabutahan na naman. Sana, Lobot na ito. Sabutahan na naman. okay na. Basta, yun lang po. Kung kami man ay hirap, actually this is really an uphill battle. Kasi kami opposition, yung iba mga local government units, at least kayo, mga barangay kapitan ng Maynila, may bayag kayo. Yung iba talaga, sabihan ka lang na, sir, huwag ka pumunta dito sa aming lugar, sir. Baka mabudget kami sa Malacanang, sir. Nakapaawa ka sa amin. Yung iba, pero yung iba mga local government na takot. Ayaw namin, sir, na ma-suspend. Kaya, yung aming kwan na lang, yung aming siguruhin lang namin, sir, na kayo ay nasa puso namin. So, yun po ay tama na sa amin, pag alam namin na nasa puso namin ninyo. Maraming salamat at magandang umaga. Death penalty, ha? Yes! Taga mo sa bato. Death penalty!